Hello everyone! Yan, medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video kasi last week may mga ganap kami. Yes, lumagari ang mami nyo dahil magki-Christmas na. So, kailangan natin ng budget. So, lumagari muna. Part-time muna ako. May Filipino friends kami dito na may-ari sila ng isang food truck. So, nagbantay muna kami doon. That's why hindi muna ako nag-upload ng new video. So, for today, I'm happy na makakita ng shared story sa ating Reddit account. So, may isang mami na nag-share dito ng kanyang story. By the way, sorry nga pala sa background ko. Ayan, yung mga bagong tupi kong damit, hindi ko pa naililigpit. Yung mga nasa likod, yun nga, dahil nga mag-Christmas na, syempre, gifts and all. Yan, so, sensya na muna kayo at medyo makalat ngayon sa aming bahay. Anyway, let's start our story dahil medyo mahaba to. My baby is 15 months old and almost every month may sakit siya na bago. I don't know what I am doing wrong. Amoebiasis. First time kong ma-witness ang full-blown dehydration sa anak ko. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, mostly boomers. Nagngingipin lang daw or normal na mag-poop at magsuka. On and off ang energy niya until he got to a point na parang manika na lang siya sa sobrang hina. Sunken eyes na rin. We rushed him to the ER 3 times. Lesson learned? Never bring a child to a public hospital. The 3rd time, sa private na namin dinala. Na-diagnosed siya agad. Gladly he recovered. Okay, before I continue. Recently, ang dami ko nababasang stories about public hospitals na hindi nakaka-receive ng tamang treatment at ng tamang diagnosis ang mga patients. Why is that? Ano nangyayari? Ano nangyayari sa hospitals natin sa Philippines? Next, gastroenteritis. We think after we swam in a pool, we prevented dehydration na, so ER agad. Cough and colds that led to pneumonia. I think 3 times na, including nauso yung influenza na malala na kind. Pati kami na adults meron. HFMD. It's hand, foot, and mouth disease. Nito lang first week of November. We think galing sa Kizuna. Dinala ko pa sa oras at araw na wala masyadong bata dahil uso nga ang influenza. 5 lang ata silang bata doon. Iba naman inuwing sakit. He was still full of energy. Nag-iwan lang ng mga peklat na pinapagaling pa namin. Food poisoning, gastroenteritis, ER agad. Lahat kami may nakain na ulam. Mas malala lang effect kay baby. Recovered nito lang. Good to hear that. Cough, colds, and now asthma/pneumonia ata. Wala pang isang araw na hindi nag-poop si baby. Ito naman ngayon. Trinay ko i-prevent yung cough to progress pero wala. Overnight lang, ito, malalim at mabilis na breathing ng anak ko. What am I doing wrong? Every month, lagi siyang may bagong sakit. Lagi kaming nasa hospital. Ang hirap panoorin na kailangan siyang tusukin ng paulit-ulit so they can nurse him back to health. Honestly, at this point, I am also tired of switching doctors. The first one, 2 days lang clinic days. Ang hirap makausap lalo pag emergency. Tinatype mo palang problema mo, ER na agad. Yung second doctor, sipon lang ang sakit, pero may reseta na agad na 5 gamot. Combo pa 2 antibiotic. Oh my God. Yung third doctor niya ngayon, he is magaling and I can see that. But he barely listens. Even sa hospital, he is always in a rush. I know there is something wrong here, or at least mahalata naman na pabalik-balik na kami sa hospital niya. Wala man lang bang mas malalim na assessment or history check man lang to find out why? Bakit madaling-madali? Ikaw na lang mahihiyang magtanong pa. By the time naisip mo na yung gusto mo sabihin, nakaalis na. Ganito ba talaga sa Pinas? Mapa-public o private? Do I need to show off absurd amount of money para bigyan ng atensyon? Ito na naman. Ano bang nangyayari sa mga doctors natin? Ano ba yun? Bakit nagmamadali si Doc? At bakit naman
antibiotics kagad. Grabe naman yung combo na antibiotics. Pero honestly, at this point, I can't blame anyone but myself. I thought I am doing the best for him. I bring him outside to play with other children or travel for exposure. All for less screen time. Tapos uuwing may sakit. Am I not supposed to bring my child out anymore? And then what? If I leave him to the same boomers, kung hindi patutulugin all day, iiwan lang sa room with YouTube. Actually, mommy, same tayo ng stand of this. Mas gusto kong lumabas ang anak ko kesa, alam mo yon, screen lang all day. Mas healthy pa rin siya lumabas. We're not doing anything wrong sa bagay na yan. Everyone is always saying na napakasakit naman ni or lagi kayo nasa hospital. They said being a mother would be difficult. All eyes and judgment on you. I agree. But my God, I never expected but I never expected it to be this challenging and isolating. And my poor baby, every time na mag-e-enjoy siya, laging may kapalit na paghihirap. Whatever I do, siya ang naghihirap palagi. Bahay o labas, phone or playmates, wala. Everything I do is all for him. So he could grow up and live a full life, kahit bata pa. Experience life outside the screen. I don't want to be that kind of parent na masyadong stricto, kulong sa bahay. Di naman ako super luwag na go paliguin mo sa ulan. The only time I went out na hindi siya nagkasakit was when we didn't tell the boomers where we were going and we brought baby out in the sea. Hindi kaya may bearing yun? Pero kasi 'di ba, sabi nga nila, may mga energies tayo na dapat talaga may mga energy tayo na dapat talaga haharangin natin. When does he get to that point na malakas na resistensya niya? Or will it always be like this? Any moms who experience this ng maliit pang anak nila? But eventually, did it get better? When does the guilt end? Nagustuhan ko tong story na to, not because of what's happening to the kid, ha? Walang magulang na gustong nagkakasakit ang anak nila. Pero kasi nakikita ko yung position ko kay mommy. Nung maliit pa ang anak namin, 3 months pa lang siya nang dinala namin siya sa pedia namin, na hanggang ngayon ay pedia niya pa rin. Hindi kami nagpalit ng pedia. Simula 3 months si anak, ngayon magta-12 na siya next year, January. Same pedia. Ganon kagaling at ganon kabait. Ganon ka concern yung pedia niya na hindi na kami umalis sa kanya. Siya nakadiagnose ng atopic dermatitis sa anak namin. Yung sakit sa balat. Sa kanya rin namin dinala nung nagka-pneumonia. Kasi nagka-pneumonia rin ang anak namin because of me. Nagkasakit ako, so nahawa ang anak namin. Nagkaroon din siya ng gastroenteritis, not once, not twice, but thrice, I think. Thrice yata yun. Tapos after niya mag-birthday, nagkakasakit siya. For some reason, we don't know. Hindi ko alam kung part ba ng pagiging bata yun. Part ba na journey ng bata yun, or hindi ko alam. Pero yun, same pedia, same doctor ang tumingin sa anak namin. And yes, always siyang napapagaling ng doctor. Maganda siya mag-advise kasi yung ibang doktor, katulad nung nabanggit ni Mami, di ba? Gamot. Lalo na antibiotics. And ang lakas ng antibiotics, di ba? Hindi. Sa doctor namin, sa pedia namin, kung kaya na water therapy, wina-water therapy niya talaga ang anak namin. At hindi siya agad nagpapa-confine. May, nagpa-consult kami parang couple of times sa ibang pedia dahil unavailable siya during that time. Ang advice sa amin, confine. Pero bago namin kinonfine, kinonsult muna namin sa pedia talaga niya. And sabi ni pedia niya, hindi niya i-confine. Hihintayin niyo ako. Igamutin niya sa bahay, ito yung gagawin niyo. Through chat lang yan, ha. At walang bayad. Ganon kabait ang pedia niya. Ganon siya concerned sa mga batang hawak niya. So, hindi na kami nagpalit ng pedia. And, I think ang hindi ko lang na-experience ay yung boomers. Hindi ko alam kung sino yung boomers na tinutukoy ni Mommy, no? Pero, so far naman, dun sa circle na pinili namin paglagyan sa anak namin, wala kami nakuhang ganong energy na negative. May nakakita akong comment sa post ni Mommy
Kasi pinost na to sa Mom Support yata. Mom Support PH sa Reddit din. May nag-comment doon na same, parang may ganong pangyayari din sa anak nila. Pero inilipat nila ng house and it made a lot of difference. Ang ganda ng naging recovery ng bata. Hindi na siya nagkasakit. So I think it's also the energy ng environment, ng mga tao sa paligid niya. So baka sakali may may bearing pa rin yun sa kondisyon ng bata. To answer the question of mommy sender, yes, na-experience yun ng anak namin. Sakitin talaga siya, maliit pa siya, maawa ka talaga. But eventually, naging okay siya. Hindi ko na maalala kung kailan namin siya huling naidala sa hospital. I think he was 7 years old at that time. So, magta-12 na siya. Hopefully, hindi na maulit. Sana naman. By God's grace, hindi na mangyari yon sa ating mga anak na maitakbo ulit natin sila sa hospital dahil nagkasakit sila. So yes, things will get better, mommy. Things will get better. Magiging healthier. Magiging stronger ang iyong anak. Lalaki siya na may malakas na pangangatawan, malakas na isipan, at malakas na heart. Yung last question ni mommy, ang bigat na, when does the guilt end? Ang guilt kasi ng parents, ng mommies, parang hindi naman natatapos yan sa sakit, no? So, sa akin, from time to time, medyo may times na nakakaramdam pa rin ako ng guilt. But I think it's part of parenthood. It's part of motherhood. It's normal. But I hope na sa ating mga mommy, lalo na if we know that we are doing our best for our kids, don't be so hard on yourself. I'm also telling that to myself kasi ang dami ko talagang guilt sa buhay. Hindi tayo matatapos kung sasabihin ko isa-isa yung guilt ko. But it's part of motherhood, I think, na may guilt ka talagang mararamdaman sa iba't ibang mga bagay. Lalo na habang lumalaki sila. It's part of it. But, mommy, know that you are doing your best. At nakikita yan ng anak mo. Kahit maliit pa siya. He knows or she knows. Hindi ko pala alam kung baby girl or baby boy, They know na love natin sila. So, good job ka dyan. And also, mommy, thank you so much kasi shinare mo rin sa channel ko, sa group ko sa Reddit yung story mo. Maraming salamat po. To mommies na gusto pong mag-share ng kanilang story, ang ating Reddit ay Kwentong Nanay Diaries. And sa ating FB Facebook group naman ay Buhay May Bahay, Kwentong Nanay Diaries. You can share your stories there and I hope you allow me to share it here on our channel. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking videos, sa lahat ng nag-comments, nag-like. Thank you so much. I hope you share this story pa po sa iba pang mga mommies na gustong makatsikahan lang tayo. And to mommies out there, let's support each other. Let's be the support system of each other. Again, maraming salamat po. This is Mami Lance. See you on our next video. Bye!